labi sa imo ka Greg? Maray na aga man sa imo Alwin asin sa gabos na nagdadangog sa DWRL maray na aga po sa indo gabos. Opo, tamang-tama po sa dati ka Greg ganito. Gusto mo yung ini na duman sa encuentro na nangyari duman sa Kamalig Albay. Ano po tabi? So, sino po tabi nag-respond sa school activity? Opo, totoo po yan. Kahapon ay pinadalang kami ng pahayag ng Santos Binamira Command ng NPA Albay. At kanila pong kinumpirma na isang platon nila ang umambos sa isang squad ng 2nd Infantry Battalion sa Barangay Del Rosario sa bayan po ng Kamalig Albay. Nagsimula po yung labanan bandang alas 8:20 ng umaga at umabot ng isang oras. Sa naturang pong labanan, mayroon pong 3 sundalo ang namatay at isa ang sugatan habang walang casualty po sa panig ng NPA. Meron din pong nasamsam na mga malalakas na armas ng NPA na kinabibilangan ng 2 M16 rifle at saka isang K3 squad automatic weapon o isang light machine gun mula doon sa mga sundalo. Yung isa sa kanila nagreklamo ho panig ng militar po ito doon na paggamit ng sa Ottawa Treaty. Ito po ay isang kasinungalingan yung paratang ng militar na labag daw sa Ottawa Mine Ban Treaty. Ang ipinagbabawal po sa Ottawa Mine Ban Treaty ay yung mga landmine na tinatawag na pressure type o kaya yung pull type. Ibig sabihin po, yung mga landmine na kapag naapakan o kaya nasagi ay sumasabog. Ito po ay pinagbabawal dahil maaring mabiktima nito ang mga sibilyan, ang mga hayop, kalabaw o kaya kombatant. Wala po itong pinipili dahil indiscriminate itong inilalagay dyan at pinababayaan. Yung ginagamit naman po na bomba ng NPA, ang tawag dito ay Command Detonated Explosive. Ito po ay merong remote control at sasabog lang ito kapag pinindot ng operator at ito ay inilalagay lamang sa mga tactical na offensives ng NPA laban sa mga military targets. Kaya labas po sa kategorya ng landmine na ipinagbabawal ng Ottawa Mine Ban Treaty, yung ginagamit po ng NPA na Command Detonated Explosive. Kahit po itanong natin sa mga international, sa mga legal experts sa international na batas, international law, hindi po nilalabag ng NPA yung Ottawa Mine Ban Treaty sa paggamit nito ng Command Detonated Explosive. Opo. So gusto namin malaman na Greg, ano ba ito na ginawa ng NPA? Ito ba ay pagpaparamdam daw ng ng ating mga kasamahan diyan sa kabundukan dito sa Kwan? Parang yung ginawa nila is anniversary ng panununog diyan sa sa Alupo International Airport daw? Hindi po totoo yun. Ang NPA po ay talagang tuloy-tuloy na maglulunsad ng mga tactical na opensiba upang makatipon ng maraming armas para sa mga bagong full-time ng NPA. Yung pong ambush sa 2nd Infantry Battalion sa Del Rosario sa Kamalig, ang target po nun ay yung mga sundalo talaga na nagpapatrolya doon sa lugar. Nakuha ng mga pulang mandirigma yung pattern ng pagpapatrolya ng militar kung saan sila madalas dumaan at doon ito inabangan ng NPA at doon nga inambush. Habang inaambos, habang nagkakaputukan, hinaras din ng isang team ng NPA yung isang detachment para hindi maka-reinforce doon sa lugar. Yung pinangyarihan po kasi ng lugar ay halos 2 kilometers lang ang layo mula doon sa 2 detachment ng militar sa lugar. Wala pong balak ang NPA o hindi sadya ng NPA yung International Airport tulad nung pinopropaganda ng militar. Wala naman pong mapapala ang NPA kung pupuntahan yung airport, ano ba naman ang makukuha nila doon. Ang sanging sadya lang po talaga ay yung mga tropa ng 2nd Infantry Battalion na mga legitimate military targets naman dahil mga combatants. Opo. So ito ho ay talagang legitimate na encuentro. Opo, ambush po ito. Inabangan talaga ng isang platon ng NPA yung isang squad ng militar. Bahagi nga ito nung... Opo. Ang sabi daw Greg, at dito sa mga reports mga 40 members daw ng NPA. Totoo ba ito, sir? Hindi naman po, mga isang platon lang, more or less 30 yung kasabay doon. 30. Kasabay na siyempre doon yung blocking, saka siyempre yung humaras doon sa isang detachment. Parang outnumbered yung militar doon, sir? Siyempre, kailangang mag-ipon ng mas maraming puwersa yung NPA kapag maglulunsad ng tactical offensive laban sa mas maliit na bilang para matiyak yung panalo sa labanan. Kung isipin kasi napakalapit lang nun, halos wala pang 5 minutes na takbo mula doon sa mga detachment.
ay mararating yung lugar. Kaya lang, nabigla nga yung militar, hindi sila nakalapit at naka-reinforce doon sa lugar. Kaya ligtas na naka-maniobra papalayo yung mga pulang mandirigma. Okay. So, last question ko na lang po, sabi, Greg, ano yan? Dahil sa ating ng military, ito daw yung bilang ng, ng mga rebuilding NPA dito sa bundukan ng Bicol. Kalokohan po yan. Yan na nga po ang palaging sinasabi ng militar na mahina na daw ang NPA. Tulad nung dyan sa 2nd District ng Albay, dyan sa Daraga, sa Kamalig, ang sabi ni Colonel Farnasio ng 901st Brigade, wala nang NPA dyan, mahina ng NPA dyan. Pero nagulat sila nung maglunsad ng tactical na offensive ang NPA kahapon at naipagtagumpay pa nga yung tactical na offensiva, bagay na nagpapakita na patuloy na malakas ang NPA at meron itong malalim at malawak na suporta ng mamamayan. Yung 2nd at 3rd District po ng Albay ay napakatindi ng militarisasyon dito, napakarami ng Special Operations Team o CPDT na bumibiktima sa mga mamamayan dahil pinoproteksyonan nila yung mga ecoturismong proyekto dyan sa lugar tulad ng airport, saka yung embarkadero na hindi naman talaga tuwiran nakikinabang yung ating mahihirap na mamamayan. Okay. Kung may mga, mga informasyon pa dati sa pwedeng itirang sa yung mga parantabay ko, ahead po. Opo, una po nananawagan ako sa ating mga mamamayan, sa lahat ng sektor, sa simbahan, sa media, sa mga professionals, sa kabataan, na igiit nila yung muling pagbubukas ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng NDF. Kung makikita po natin noong Marso ay unilateral na tinerminate ng gobyerno Aquino yung negosasyong pangkapayapaan. Kahit na walang formal na abiso sa NDF at walang formal na abiso sa third party facilitator, yung Royal Norwegian Government. Gusto ng gobyerno Aquino na itigil na yung negosasyong pangkapayapaan dahil ayaw nilang kilalanin yung mga dating kasunduan na natamo noong mga nakaraan, halimbawa yung Karil, saka yung The Hague Joint Declaration. Ang gusto ng gobyerno Aquino ay isagasa sa mamamayan yung Uplan Bayanihan. Kaya sa halip na pag-usapan ng gobyerno at ng NDF yung mga problema natin sa bayan, yung mga socio-ekonomikong reforma na pwede sanang maresolba sa pamamaraan ng negosasyong pangkapayapaan, ibinasura na ito ng gobyerno ng Pilipinas. Pero ang NDF ay nananatiling bukas sa negosasyong pangkapayapaan upang maiharap sa mamamayan at sa bayan, mapag-usapan sa lamesa yung mga solusyon sa problema ng ating bayan, lalo na yung kahirapan at saka human rights violation. Pero bukas ito na makipag-usap kahit sa susunod na gobyerno, kung sino man ang maluluklok pagkatapos na Aquino, kung ayaw talagang makipagharap ng gobyerno Aquino. Kaya ito pong panawagan namin, dapat suportahan at igiit ito ng mamamayan dahil ito yung magtitiyak na magkakaroon ng pag-uusap sa mga problema natin sa bayan. Okay, may ihapon na lang ako, sir, willing po ba kayo na magkaroon ng localized peace talks yung proposal ng gobyerno, sir? Wala pong mangyayaring localized peace talks dahil ang lahat po ng mga revolusyonaryong puwersa sa bawat rehiyon ay sumusuporta sa NDFP negotiating panel bilang legitimate na kinatawan ng gobyerno ng mamamayan at ng revolusyonaryong kilusan sa negosasyong pangkapayapaan. Alam niyo po yung localized peace talks ay isang maniobra ng gobyerno Aquino para hatiin ang revolusyonaryong kilusan. Ginagamit lang nila ito para sa saywar purposes at saka pakikipag-usap sa sarili nila, ibig sabihin sa mga nagpapanggap na surrendery at sa mga kaalyado nilang grupo at hindi naman talaga sa tunay na revolusyonaryong puwersa. Sabi nga po namin, walang tunay na revolusyonaryo ang sumusuko. Gagamitin lang ito sa propaganda purposes nila at saka sa pangungulimbat ng pera na makukuha doon sa mga revolutionaries. Kaya wala pong localized peace talks. Ang negosyong pangkapayapaan po ay dapat sa pagitan ng NDFP, negotiating panel at ng gobyerno ng Pilipinas sa antas national. Maraming salamat po sa Greg, sa pagbibigay ninyo ng panahon, ng oras dito po sa Radyo Asenso sa DWRL po dati. Opo, maraming salamat Alwin, maraming salamat kay Cherry at sa Radyo Asenso. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Revolusyong Pilipino.